Parang nakikisali na rin ngayon ang Pistons sa usapan kay Lebron. 4 na araw bago mag-start yung off-season night mga pare ko. Sa report kasi talaga, si Reeves yung unang option ng Piston kung pumasok siya sa free agency. Ang problema, tinali na sa leeg yan ng Lakers eh. Sa NBA draft pa lang, una nang gumalaw yung Piston. Trade nila si Isaiah Stewart sa Memphis kapalit yung 3 second round picks. Parang maliit na trade lang to eh, no? Pero based sa mga analysts, yung plano talaga ng mga to, magbawas ng salary commitment para magkaroon na sapat na cap space para sa possible star o superstar na papasok sa market. Kaya nagkaroon ang Piston ng halos 75 million na cap space ngayon bago umabot sa luxury tax. Kaya nilang kumuha ng superstar at isang role player ng sabay. Meron pa silang 15.1 million non-taxpayer mid-level exception at 2 trade exception, halos 15 million at 8.7 million pa. Kaya malinaw na kaya nilang gumawa ng big trade kahit contract ng superstar ngayon. Kaya nilang saluin. Parang malayo talaga sa Lakers eh dahil ang Lakers merong 50 million na cap space kung magagamit nila yan para papirmahin si Rui Hachimura at Lebron. Ubos agad yan, hindi pa sila makakagalaw sa off-season. Kaya malinaw na after bigyan si Reeves ng maximum deal, napintahan na ng lahat eh kung ano yung magiging lagay ni Lebron sa free agency. Sa ESPN draft coverage nga, sinabi pa ni Brian Windhorst na mukhang ready na talaga ang Detroit sa Go Big Game hunting. Hindi na lang basta role player ngayon yung tinatarget ng mga to. Possible target nila yung superstar kagaya ni Kawhi at Lebron dahil ang plano talaga ng Detroit kumuha ng elite player o superstar na makokonek dito sa franchise player nilang si Cunningham para sa championship title. Laging nauusog yung mga to sa finals eh. Top seeding sa regular, sisibakin lang sa first round ng playoffs eh. Sa lagay kasi ni Kawhi ngayon sa Clippers, nasa last year na rin niya ng contract niya na nagkakahalaga ng 50 million. Kung hindi magkasundo sa extension contract, possible nga raw pumasok yan sa unrestricted free agent. Pero sa report kasi ni Jake Fisher, sinabi niya na hindi interesado si Kawhi Leonard na pumirma ng contract extension sa Detroit kung matitrade siya dyan. May mga article pa ako na nabasa, possible na ang maging option nitong si Kawhi kung hindi sila magkasundo sa Clippers, dalawa lang. Etong destination niya, possible yung long-term commitment niya mapunta na lang dito sa San Antonio Spurs ulit at Toronto Raptors para sa reunion. Isa rin yung Piston ngayon sa mga nare-report na interested team na makakuha itong si Lebron. Pero pwedeng sa free agency nga lang raw yan habulin eh. Lalo ngayon na hindi pa rin kasi nasisecure ng Lakers yung contract extension niya. Hanggang ngayon wala pang malinaw na offer. Hindi pa rin hawak ng Lakers ang desisyon ni Lebron. Lalo na kung pumasok siya sa unrestricted free agent. Mas ready yan na tumanggap ng mas mababang contract. Pero siguradong contender team ang hahabulin niya. Kaya kung makikita niya na champion ready ang Piston, possible mahikayat siya dyan. Meron din silang sapat na cap space para bigyan si Lebron around 25 to 30 million per year. May kasama pang player option sa second year niya. Hindi kailangang sirain ng Detroit yung salary cap nila. May flexibility pa rin nga raw yung mga to para papirmahin si Jalen Duren at Oscar Thompson. Kaya hindi lang mid-level exception yung kaya nilang i-offer kay Lebron kumpara sa ibang team kasi na nakabase na lang sa MLE o veteran deal kay Lebron eh. Sa Warriors naman, si Sabonis at DeMar DeRozan yung nalilink ngayon. Kailangan kasi ng Warriors ng elite center at elite shooting guard. Ang pinakamalaking reason talaga bakit naghahanap sila ngayon dahil sa sitwasyon ni Butler, inabot yan ng ACL sa isang buong season. Hindi nagamit yan ng Warriors. Yung 56 million na expiring contract niya ngayon, based sa mga report, pwedeng pinag-aaralan na ng Warriors kung saan mas magandang magamit to sa trade salary para makakuha agad ng mas healthy veterans na makakatulong kay Curry para sa championship window. Mukhang papunta na ang Sacramento sa pagre-retule o possible rebuild. Mataas ang payroll nila, nasa luxury tax apron na rin. Kung magpapalit sila ng direksyon, si Sabonis yung isa sa valuable trade asset nila na pwedeng magamit para makakuha ng picks yung players o salary flexibility sa trade. Si DeRozan, productive pa rin naman kahit veteran na eh. Nasa 20 points per game pa rin. Nasa all-time scoring list yan. Pero dahil sa edad niya mismo, hindi siya nakikita ngayon na possible fit sa timeline ng possible rebuild na gagawin ng Kings.
May mga report pa ako na nakikita na possible nga raw mas gusto ng Kings ngayon na magbawas na lang ng long-term salary commitment sa mga role player habang nagre-restructure ng roster. Kaya possible yan din mismo yung maging galaw ng Sacramento at ang Warriors yung team na nauugnay sa kanila dahil may sapat yung mga to na draft picks at yung asset at salary para ma-offer dito sa Kings kung magde-decide yung mga to sa rebuilding, possible bitawan nila itong sila Sabonis.